po ako na ang ating mga OFW ang isa sa pinakaabing sektor ng ating bansa. Isa rin po sila sa laging napapabayaan ng gobyerno. Kaya nang alukin po ako na gawin ang pelikulang Flor Contemplacion, hindi po ako nagdalawang isip. Nang makilala ko po ang pamilya ni Flor, ay lalo ko pong naintindihan ang sinasapit ng ating mga kababayan abroad. Kaya di po nagtagal, gumawa kami ng dulang DH, ibig sabihin domestic helper, na tungkol pa rin po sa ating mga kababayan OFW. Naririto po ako ngayon kasama ninyo upang makiisa sa panawagan na ating protektahan at ipaglaban ang mga kababayan nating OFW. Taong 1995, nang bitayin po si Flor Contemplacion sa Singapore, kasabay na namatay ang marami nating akala. Akala natin ay paraiso ang maging migrante sa ibang bansa. Akala po natin ay maaayos ang buhay ng ating mga pamilya sa pangingibang bayan ni tatay o ni nanay. Akala natin ay uunlad din ang ating bayan sa laki ng remittance na pinapasok ng mga OFW sa bansa. Mali po pala. Kaya naman makaraan ang 20 taon, mas masahol pa ang kalagayan ng mga migranteng Pilipino ngayon kaysa noong panahon ni Flor. At sa kabila ng walang patid na mga kaso ng rape, pang-aabuso, pagmamaltrato, paglabag sa mga labor contract, pag-aresto, pagkulong, mas dumami pa ang lumalabas na OFW na tinatayang 2 milyon bawat taon. Sa kabila po nito, tuloy-tuloy ang lantarang atake sa kabuhayan at karapatan ng mga manggagawa at karapatan ng mga pamilya sa loob ng labas ng bansa. Paparami at papaluba ang kalagayan ng ating mga kababayang nabibiktima ng puwersang migrasyon at labor export policy ng gobyerno. Ang Pilipinas po ay isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng mga biktima ng human trafficking at illegal recruitment, pang-aabuso, pagpamaltrato, pangongotong, pang-aalipin, rape at sexual harassment, pagpatay, crackdown, diskriminasyon, kalamidad at krisis sa ibang bansa. Lalong dumami, milyon-milyon ang mga nabibiktima o nabiktima sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino. Karamihan sa kanila ay napipilitang lumabas ng bansa sa paraang legal o illegal at nakakaranas ng mapagsamantalang mga kondisyon sa labas ng bansa. Sa kabila po nito ay nanatiling hungkag at ilusyon ang matuwid na daan at pagpapakitang tao ni Noynoy na hindi na natin aasahang magpapatupad pa ng matinong programa para sa mga OFW. Ang totoo po, si Noynoy mismo ang pangunahing taga-benta, pahamak at mahirap ng ating mga kababayan.
kanyang pagpapakatuta sa imperialistang dayuhan. Siya mismo ang nagtataboy sa ating mga manggagawang Pilipino na lumabas ng bansa. At dahil sa kanyang patuloy na pagpapatupad ng patakarang labor export, siya ang pinakamasahol na pangulo para sa migranteng Pilipino at pamilya. Ibig sabihin, tumitindi pa ang kahirapan, sahod alipin o di nakabubuhay na sahod, kawalan ng empleo at pangkulusabo sa loob mismo ng ating bansa. Pinalalapan nito ang pangungulimbat sa kaban ng bayan ni Aquino at ang kanyang mga alipores. Dahilan nito para lalong maghimagsik ang migrante at mamamayan. Pero tama ang akala na may paraan pa. Kung tayo pong lahat ay nagkakaisa at sama-samang makikibaka, hindi lamang po ang mga migrante at kanilang pamilya, kundi kasama ang malawak na bilang ng mamamayan. Walang araw na hindi tayo nakikipaglaban sa mga kaso ng karapatan at kagalingan ng mga migrante. Ngunit ang mga ito'y gagyat at pansamantala at pabalik-balik lang ang mga problema. Ang higit na mahalaga, mutasin mismo ang ugat ng problema. Hindi na natin kailangang mag-ibang bayan kung may trabaho sa bansa na kayang bumuhay ng isang pamilya, kung may pambansang industrialisasyon, kung may tunay na reforma sa lupa, kung may tunay na pagbabago sa bulok na sistema. Hindi na natin kailangan pa ang maraming biktima ng pangangalakan, pang-aalipin at pagsasamantala. Hindi na natin kailangan ng mga pamilyang naulilat na tulusa para sabihin sa ating mga sarili, tama na, sobra na, Noy-Noy, mag-resign ka na. Kailangan na natin ng tunay na pagbabago sa lipunang ito. Noy-Noy, puppet, pahirap at pahamak sa migranteng Pilipino at pamilya. Nakabubuhay na sahod sa Pinas, hindi trabaho sa labas. Serbisyo, hindi negosyo. Proteksyon, hindi koleksyon. Labor export policy, ibasura. Tama na, Noy-Noy. Bumaba ka na, mag-resign ka na. Yun po ang gusto ko, gusto ng mga mamamayan, gusto namin lahat. Bumaba ka na, Noy-Noy. Nananawagan po kami lahat sa iyo.